Babalik ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy. Dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner at beekeeper ng Los Pepes Farm, Chris Mark Bergonio. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Magandang umaga po, ma'am and Kong. Good morning din po sa lahat ng mga nanonood. Good morning. Christ po ba? Ano bang gusto mong itawag ko sa iyo? Cristo? Christ? Pwede na pong Mac lang po yung mga kanayo. Mac na lang. Kasi magiging banal tayo rito kung tatawagan kita nga. Christ pala. Kaya sabi ko kayo na Christ. Sorry po, nabigla ako. Christ? Oo, sabi ko sa intro, Chris Mark, pero Christ po pala. Sorry. Christ? Ikaw naman? Oo, nadala ako ng... nadala ka ng Ed Sheeran. Ayun, buti sabi nito. May hypnotizing effect pala yung Ed Sheeran na kanta. Na Ed Sheeran. Ayan. Nabigla nga ako. Christ? Christ. Ayan. Kung yun, Christ. Christ. Walang H. Ayan. Los Pepes Farm. Bakit napunta ka sa negosyo na ito, Mark? Ano po, dati po akong seaman. Ngayon, hindi na po ako nakapagbarko kasi yung isang tenga ko po hindi na nakakarinig. Kaya nung mga panahon po na hindi na ako nakapagbarko, binigay po sa akin nung biyenan ko yung naiwan niya na pagbububuyog. Kasi napunta po siya sa ibang negosyo. Naman po sa Itikan. Doon po siya nag-focus. Ngayon wala po mag-manage ng mga bees. Kaya pinagkatiwala niya po sa akin. Yun, doon po nag-start yung pag-aalaga namin sa bubuyog. So, hindi mo naman namimiss yung seaman? Namimiss rin po kasi maganda rin naman po yung kitaan doon. Pero mas maganda po yung dito kasi unang-una kasama ko po yung pamilya ko. Yan. Yan ang sinabi ko. Na-homesick, Kala ko magkakamali ka ng sagutin. Nakabantay si Mrs. dito. Patay tayong lahat yan. May bodyguard. Yan. Mas mabuti kasi nandito ako sa Pilipinas. Dito yung mahal ko sa buhay. Yan. Okay. Hayaan mo, pag lumago itong negosyo, bili na lang tayo ng vapor. Yan ang future goals. Bakit po tayo nanghina ang pandinig? Actually, bata pa po ako, talagang mahina na yung pandinig ko hanggang sa tumagal po. Base dun sa naging findings ng doktor, habang tumatanda daw po, mas lalong magiging severe yung mawawala yung pandinig ko, parang ganun po. Anong year po ito na nag-shift kayo for bubuyog? 2014 po ako nag-start kasi yun po yung huling sampa ko. Buwa po ako ng August 2014. 2014? Doon na po nagsimula yun. Pero 2012 po, nung nagsimula po yung benan ko sa pagbubuyog. Ako rin po yung nagawa ng mga box kasi nung umuwi po siya galing sa isang bee farm. Sabi niya sa akin, Mac, gawa ka ng gantong box. Binayin niya po sa akin yung sukat. Tapos sabi niya, gawin mo to. Hindi ko po alam kung anong ilalagay doon. Nalaman ko lang po nung meron ng ilalagay. Doon ko po nalaman na lukot po pala yung ilalagay namin. Okay. Yun po ba yung frame? Nung binigay na siya itong negosyo na ito, ilang colony na? Nasa 12 pa lang po yun, yung colony nung napapunta po sa akin. 12? Opo. Pero ongoing po, halos araw-araw napunta po kami sa gubat para maghanap. Hanggang sa dumami po yung dumami. Talagang wild ito, no? Wild po, native po yan dito sa atin sa Pilipinas. So, okay. Paano yung sistema? Naghahanap ka? Pag may nakikita kang, kasi minsan nasa punong kahoy yan nasabit. Paano mo hina-harvest yun? Oo nga. Bali, may tama pong proseso. Kailangan po tama yung pag-transfer ng brood. Yung brood po yung inakay kung sa Tagalog. Ilalagay po yun sa box. Tapos, babalikan po namin yun after a week o minsan kahit 3 linggo. Tapos nandun na po yung sa loob ng box. Ganun po yun. Ganun lang, ha? Buti wala pong kumukuha ang ibang tao. Noong mga panahon po na yun, hindi pa nila pinag-iinteresan kasi akala po nila peste yan. Yung iba nga po, sinusunog pa. Ganun po yung ginagawa nila dati. Pinauusukan, para lumayas. Talagang sinisilaban po nila kasi ang mentalidad nga po nung ibang hindi nakakaalam dati niyan,
ano po sila, peste. Nakamamatay. Di nila alam na kayamanan niya. Yaman. Oo. Napakamahal kasi ng honey. Okay. Anong diferensya ng stingless at saka yung stinger? Yung malaki po ang diferensya ng stingless bee sa malalaking bubuyog. Kasi unang-una, dahil po maliliit sila, yung hindi po naabot ng malalaking bubuyog sa bulaklak, sila po yung nakakuha ng nectar nun. Tapos yun, wala nga pong sting, yung stingless. Tolerable po yung kagat nila. Tolerable yung kagat. So ano po yung mga karaniwang kinakain ng bee? Kaya naging ganyan yung kulay? Sa kinakain po, wala po silang pili. Kung ano po yung namumulaklak na puno o bulaklak, yun po yung pinupuntahan nila. Pero normally po, sa nyog, santol, puso ng saging, yan po yung mga pinupuntahan. Mga rambutan, cadena de amor, yan po yung mga paborito nila. Ano Cadena po yung de cadena amor. de amor? Yung Cadena de amor, bulaklak yun na vine. Navine. Tapos cadena de amor, ibig sabihin, chain of love. Cadena de amor. Galing talaga ko. Kaya honey. Oo, chain of love. That's why you have a honey. Bale, yun po yung produkto ninyo. Opo, yung main products po namin ay honey, pollen, tsaka propolis. Tapos yung sa propolis po, may mga byproducts po siya. May mga lip balm, throat spray, mosquito balm, ointment, massage oil. Marami pa pong iba eh. May wax din ba siya? Wala po siyang masyadong wax, pero propolis po yung tawag sa pinaka-wax ng stingless. Meron ba nung propolis dyan? Kasi ang yung mga stinger bees, makapal yung wax eh. Makapal yung wax, di ba? Yung tinikman natin yun. Tatanggalin mo muna yung wax bago mo makuha yung honey talaga. Pero meron pa rin nakakaligtas ko. Matigas-tigas. Na wax. Palapit lang po yung mic. So wala palang wax ito, no? Instead, may propolis. So healthy nga to. Healthy rin naman yun sa stinger bee. Pero mas healthy ito kasi yung propolis, talagang tinitake din yan. Maganda ang mga nutrients niyan eh. In fact, parang halos medicinal na rin yan, ano? Ano ba mga benefits makukuha natin sa propolis? Ano po siya, antioxidant, tapos marami po siyang benefits kasi actually ngayon po, sa pag-aaral ng mga pharmaceuticals, ginagamit na nga po siya for medication, mga ganyan. Anti-inflammatory. Ano pong market natin? Market po namin, meron kami sa social media, tapos yung mga buyers po namin na yung suki na namin, yun sila po yung mga bumibili sa amin, yung mga kilala. Kasi lalo po ngayon, yung mga tao, mga health conscious na. Kaya mas tinatangkilik po nila yung mga gantong produkto. Ay, doon po sa process na aantayin nyo munang mapunta lahat ng mga bees doon sa box. After po nun, ano nang next? Bali, pagkatapos mo nun, kukuhanin po namin yung box, bababa po namin kung nasa taas ng puno. Tapos iuwi po namin yun sa farm para doon po siya mamalagi. Pero pag minsan po, hinahayaan na lang namin siya kung saan namin kinuha para na-maintain po yung colony nila doon. Yan din po yung may mga queens, yung susundan nila yung queen. Opo, may queen po siya, pero kung mahina na po yung queen, ang kagandahan po dyan sa stingless, pag mahina na po si queen, automatic, meron pong pwedeng pumalit sa kanya kasi meron pong tinatawag na queen cell. Yun po yung future na queen. Wow! May future queen agad. Ilang term yun? Ayan. Ayun po yung mismong ano niya, Ayun po yung niya. queen. Opo, yung queen, yung malaki po yung abdomen, yung naglalakad sa bandang gitna. Bandang gitna. Yung malaki po yun, yung malaki yung abdomen. Isa lang yung queen. Bawat colony, isa yung queen. Opo, isa lang po. Andyan din po sa colony na yun yung future queen. Nandyan po, opo. Tinuturuan niya na. Andyan. Yan, no? Yung Ngayon, medyo yellowish yan, no? Opo, opo. ngayon po ilan na yung colony niyo from 12? Ngayon po ay nasa 400 na... 400 na. So nagbebenta na rin po kayo. Opo, nagbebenta po kami ng colonies. So bukod sa mga ganitong produkto na, may mga colonies na binibenta. Opo, meron po kaming colonies, pati po yung box na pinaglalagyan, nagbebenta rin po kami. Pero buti po meron pang mga wild bees sa Indang, sa Cavite. Marami po talaga sa Indang, kahit po sa buong Cavite o sa Calabarzon. Native po yan dito sa atin, kahit po sa... Pero may iba-iba pong species kasi ng stingless.
Mas mahal po ba ang stingless kaysa sa stinger pag colony? Pag colony po, wala po akong idea sa malalaking bubuyog eh. Pero ang alam ko po, mas malaki po yung presyo nung sa may stinger kumpara po sa stingless. Ayun po, saan yan? Bali yan po, aksidenteng bumahay lang po dyan sa box na yan. Hindi ko po siya tinransfer. Pero yan po, parang bala ko po sana yung mga panahon na yan, lalagyan ko siya. Hanggang sa nag-swarm po sila dyan, namahay po sila ng kusa. Pinabayaan mo na lang. Opo. Ngayon po, okay na yan. Malakas na po yan ngayon. Buhay na po ngayon yan. Ayun, no. Marami po kayong ganyan sa farm nyo? Opo. Marami po sa farm. Nasa 200 po. Tapos scattered po sa buong Indang yung colonies namin. Kasi pag dyan po namin inipon sa farm lang, medyo overcrowded na po sila. Oo. Kaya kinakalat po namin sa buong, bawat barangay meron po kaming colonies. Sa mga kamag-anak, mga kaibigan. Mga kaibigan. Mga ibang farmers nakakilala. Buti marunong din sila mag-alaga. Bali, hindi naman po siya alagain talaga. At talagang hayaan mo lang. Opo, tapos pupuntahan ko lang po yun pagka araw na ng harvest. Yun, doon ko lang po, doon ko po lang bibisitahin. Tapos, diretso harvest ko na po siya. Okay. Ano yung production mo every month? Every month po, iba-iba po eh, hindi po pare-parehas. Kaya yung harvest ko po kasi, hindi ko po sinasabay-sabay. Para all year round po, meron po akong may bibentang honey. Bali, sa production, minsan po mga 30 kilos, ganyan po. 30 to 40. Mas malakas po siya pagka yung, tag-init kasi honey flow season po yun. Summer? Opo, yun po yung pinakamarami. Minsan po, halos 100 mahigit. Ganyan po yung harvest namin. Kilo? Kilo po. Wow, lakas. Ano yun, mga January hanggang May? Mag-start po siya ng mid-February hanggang May first week, mga ganyan po. Pero sa buong taon po, may supply, continuous? Meron po, pero hindi po kasi advisable na harvestin pagka yung tag-ulan. Kaya pag-harvest ko po, hinihintay ko yung halimbawa 3 araw po na hindi umulan, doon po ako mag-harvest. Wow, fun fact. So, okay. Magkanong, ilang kilo ang diferensya pag tag-init at saka tag-ulan? Tag-ulan. Siyempre, bababa yung production mo sa tag-ulan, di ba? Opo, kasi yung mga bees naman, doon lang siguro sa box, ayaw malis dahil maulan, di ba? Ay, mabasa. Baka magkalagnat. Hindi, joke lang. Magkano po? Kalahati po yung, halos kalahati po minsan yung nawawala dun sa production. Kasi yung na-stock po na honey tsaka yung pollen doon, kumbaga yun din po yung pagkain nila sa yung tag-ulan. Kaya kalahati ho halos nababawas dun sa production. Kaya mamahal po siya. Hindi po kami nagbabago ng presyo kapag kasi nag-fix po kami dun sa presyo namin. So, ilan na yung colony natin? 400. 400. Sa 400 colonies, 30 kilos lang a month? Hindi ko po kasi sinasabay-sabay yung harvest kaya hindi ko na rin na-monitor kung ilan po yung sa kada box. Mas malakas yung 100 kilos. Opo, pag summer. Pag summer. Tumaabot tayo ng 100 kilos. Opo, abot po. So, magkano naman yung mga presyo natin? Like, for example, ito, ilang ml ito, ilang grams? Nasa jar. Malaki. Yung pinakamalaki po namin, 1.2 kilo, 1,550. Tapos yung susunod po, 330 grams, 520. Tapos yung susunod po, 250 grams, 380. Napapansin ko, reddish siya, no? Yung stinger kasi siya, golden. Yellowish gold. Golden ang kulay niya. Bakit ito pula? Brownish. Yan po yung signature na kulay nung sa stingless. Mas darker po yung honey ng stingless, mas marami pong nutrients. At hindi lang yon, sigurado kang hindi fake. Opo. Kasi yung tawag nito, yung golden yellow, pwede mong haluan yan ng mga high fructose corn syrup. Akala mo, honey na rin yun. Akala mo pure. Hindi naman pala. May lip balm din kayo eh. Akala ko ba walang masyadong wax ang stinger bee? So, meron din wax? Bali, ginamitan din po ng beeswax yan na yung sa wax nung bubuyog na malalaki. Na malalaki. So, kumukuha ka rin?
Hindi, bali binili ko po yung wax para makagawa po ako ng byproducts. Okay. Pero yung main component po kasi niyan, propolis po na tinunaw. Mas mahal naman kasi yung propolis. Saan ba yung propolis dyan? May ganun po ba? Ang propolis kasi all-purpose medicine. Wala po akong dala. It will cure daw all sickness. Ano po ito? Propolis? Ito po yung throat spray. Pwede Throat po, spray? opo, pag makatalamunan sa singaw, open wounds, tagihawat. Propolis yan. Tagyawat? Actually, Andres? yung lahat po ng products namin, yung byproducts po, gawa po siya sa propolis. So, paano naging liquid yung propolis? Bali, Anong inaano mo? tinunaw po yan. Binabad po yung propolis sa sa vodka, tapos yun po yung naging vodka. 40% ethanol, Opo. 60%. Mas marami po yung propolis na nakababad dyan. 3 weeks po binabad. Tapos sinala po yung bote diretso na. Pwede pala itong inumin. Spray talaga. Pwede kang gumawa ng vodka with propolis. So, habang uminom ka, Gumagaling yung ano. gumagin. Nung pandemic po yan, maging mabenta po sa amin yan. Para sa Totoo. mga lalamunan. Nakakaano po ba to? Nakaka-tipsy? Hindi naman po. Nakaka-tipsy yan. Pag marami kang iinumin. Spray mo na marami, no? Para Pagka mawala maya-maya agad. pag inubos mo yan, pwedeng tipsy ka na Tipsy yan. ka na. Andres, para sa lalamunan. Ano naman tong parang solid na yan? Ayan po yung bee bread pollen or pollen, yung pollen po. Patingin nga. Ayan. Ito po yung galing sa mga nectar ng bulaklak. Galing sa nectar. So, paano mo na segregate ito? Bale, ang kinukuha ko lang po dyan, yung dried na propolis, tapos ilalagay po sa freezer. Tapos, tututpikin po isa-isa yan kaya medyo maproseso po ang pagkuha. So, sabay... Parang chopstick Mabusisi po. ito si Sir. Masarap ito. Sabay toothpick sa ngipin. Tapos, Toothpickin mo din. Hindi, I mean yung Ano yung pinagamit po lasa? kasi parang chachopstickin niyo po gamit yung toothpick kasi maliliit po siya grabe naman matrabaho ito. Pusisi. Pero ang bango eh. Matamis na bango. Ano pong ano yan? Karaniwang flower. Anong gamit nito? Ano po siya, multivitamins, pampagising, So, pampalakas na resistensya. kukuha ka ng isa, tapos Opo. Darna. Charet. Ano po siya? matamis. Parang pili, hindi. Parang sampalok. Sampalo. Oh. Looks like. Maasim-asim. Yun na naman tayo. Nagbigay na naman si Ko. Ayan, tikman natin. Aba, you'll be Maganda protected dito, the bango. whole day. Yes. Maganda din po itong Lip lip balm. balm. Ayan. Magkano po din sa sa lip balm, ganun. 140 po yung lip balm. May iba't 3 cents po siya, tutti frutti, cherry, tsaka bubble gum. Kaya iba-iba po yung color. Mga flavors na yan. Dinagdagan ng flavors. Okay. Isa-isahin natin yung presyo. Opo, Okay. isa natin. Yung lip balm, magkano? 140 po. Yung ito. Yung pollen po, ang 100 grams po ay 400. Magkano? 400 po. 400. So, aside from the 100 kilos na honey, meron pang byproduct na mga ganon. Opo, tama po. So, ang laki ng income mo nga pala. Dapat nga, iwanan mo talaga yung Yung barko. yung pagkasiman. Dahil doon lang sa 100 kilos, 150,000 na. Di ba? Opo. Lalo pa po pag nakabenta ng colony. Mas malaki. Ay, Magkano ang colony nga pala? Ang colony po ay yung isang layer po niya ay 3.5 po benta. 3.5 nga. 3.5. Kilala mo ba si Gary B? Hindi po. Si Gary, talagang umiikot din siya sa buong Pilipinas at he also told me na yung stingless, talagang madami dyan sa Quezon. Opo. Sa Quezon. Sa Indang Cavite kayo, no? Opo. Yung unang colony, saan naman kaya nabili ng father-in-law mo? Doon lang din po sa Indang, sa amin. So, aside from kayo, meron ding nag-grow ng doon. mga beekeepers doon sa Indang. Meron po kasi yung malapit po sa amin yung sa Cavite State University Valley Adapters din po nila ako dahil nag-seminar po ako sa kanila. Yun, meron din po sila. Dahil sa iba't ibang parte, barangay po din ng Indang, meron din pong mga nag-aalaga na ngayon. Okay, ba't iba-iba yung bote mo? May mga buyers po kasi kami na, may mga customer po kami na gusto, yung maliit lang.
Yung Kaya- ganyan, pahaba. Opo. Tapos sa ano po kasi kami, by weight po yung benta namin. Resellers po yun, yung mga binibentahan niyo? Hindi po. End users. Mga Mga ano lang po, yung mga health conscious, mga ganyan, mga gusto pong gumanda yung katawan. Kung may usage siya, chew 3 to 5 granules at least 30 minutes before breakfast. So, ayun yung parang... O, didagdagan mo ng dalawa. Nag-breakfast na ako. Nag-breakfast ka na. Nag-breakfast na. So, ito 400 pesos po ito. At ang kanyang mga health benefits, relieve inflammation and act as antioxidant, boost liver health, at strengthen the immune system, works as dietary supplement and eases symptoms of menopause. It increases libido, reduces stress, and speeds up healing. Kailangan yan ni Andres. Ni Andres, Kasi zero libido yan. etong propolis, kailangan mo din to sa lalamunan. Wow. Ano po itong mahaba? Sorry. Ano po, massage oil. Oh, massage oil, kailangan ko. Ha? May oil bang ano? Bali, Hindi. ginamitan po ng mineral oil, tapos propolis nga po na yung tinunaw na propolis. Tapos nilagyan po ng scenting oil. Huwag mineral oil ang gamitin. Kasi mineral oil, galing yan sa fossil fuel eh. Galing yan sa langis. Gamitan mo ng virgin coconut oil. BCO. Mas maganda yan. Kasi may health benefit, antibacteria, antivirus. So, VCO ang gamitin mo. Sige po. And then, taas-taasan mo yung presyo kasi yung mineral oil, mura eh. Oo. Ito po ay mosquito... Balm po. Mosquito balm. Ang liit mo kasi nung nakalagay. Mosquito. Parang kapag kinagat ka, ano na. Parang ano po, yung Repellent. So, hindi ka lalapitan. Opo. Pag matulog ka sa labas ng bahay nyo na maraming mosquito, mag-apply ka niyan. Repellent na yan. Mabilis maubos to. Pero papasok sa ilong mo yung mosquito kasi walang repellent. Doon wala Safe zone daw. Ayan. So, magkano po yung sa mosquito repellent natin? 85 po yung ganun. Yung ganito kaliit. Opo. May next size po ito. Yung isa po, na po siya ointment. Hindi na, pagka may sa mga buni, iba na po siya. Propolis talaga? ointment po. Yun, doon po sa kabila. Ganun din po, iba lang po yung packaging. Talaga, dami mo ng produkto. Opo. Kasi nung mga panahon po, nung pandemic po, natambakan po ako ng propolis. Ngayon, nag-research po ako, tapos nakakita po ako ng bee farm na nagtuturo nung byproducts ng propolis. Kaya yun, nag-seminar po ako doon para yung propolis po na nasasayang sa amin, yun po yung ginagamit ko ngayon para dyan sa byproducts. Napakamahal ng propolis, sinasayang mo lang. Wala po kasi akong buyer dati ng propolis. Nako, Kaya, in demand yung propolis. Kahit tumingin ka sa Google, ang benta nila ng propolis, ang taas. Okay, Pero may at least may mga madami na. resellers ka ba? sa ngayon po wala. Pero sa Shopee meron po kami. Sellers wala po. Shopee po natin, Los Pepes Farm. Opo. Shopee lang po. Shopee sa page po namin tsaka sa TikTok. Website, wala. Wala po ngayon. Pero may mga feedbacks po doon, mga comments na nga po talaga, nakakaganda ng kalusugan ng ating produkto. Meron naman po. Parang may tansya po ba kayo ilan na yung repeat buyers natin? Lalo na kung saan sila halos? Nasa Metro Manila po ba? Or Marami po probinsya? dun sa probinsya. Meron din po dito pailan-ilan sa Maynila. So, ito yung mga suki. Opo, suki po. Sa probinsya malakas. Kilala kasi siguro talaga sa probinsya bilang natural remedy. At saka, alam mo partner, karamihan kasi, iba gusto talagang bumili ng honey. Kaya lang, hindi sila sigurado, like, magbibili ka sa mga department, supermarket, may nakalagay doon na FDA 100% honey. Pero, hindi ka nakakasiguro Na pure. na pure honey yun. Kasi, Ano po bang way para ma-sure na kailangan talagang inumin? Na honey talaga to? Ang lab test lang po talaga ang yung makakapagpatunay kung totoo. Pero kung sa know your beekeeper, kailangan kilala niyo po yung trusted niyo po yung bibilhan niyo. Kagaya po namin na may totoong farm na nag-aalaga po talaga kami.
sabi po kayo bibili, ganun po yung... Ganun yung way. Para makasiguro, no, kailangan sa farm ka na bumili. Opo. Huwag sa department, sa supermarket. Grocery, gano'n. Grocery. Pero at least ito, makakasiguro ka na talagang totoong stingless honey yan. Kasi sa kulay. Because of the color. Kasi yung golden Nasanay tayo sa ganun ko diba? golden. Nasanay tayo. Baka 50% doon, high fructose corn syrup. O kaya maple syrup. Ito talagang reddish, brownish. Mamaya tikman natin kung gaano katamis siya. Kung pareho ang tamis niya kung pareho doon sa Stinger Bee. Yan. Sa mga physical po na store, wala pa po kayong din-displayan ng produkto niyo? Meron po kami ngayon doon sa Indang, yung pasalubong center po doon, meron. Tapos meron din po kaming ibang pinaglagyan sa Tagaytay, 2 restaurant po doon. Oh, nasa restaurant? Tsaka yung sa isang resort sa Indang din po. Alam mo, kung dadami yung colony mo, mas maraming harvest, mas marami kang produktong magagawa. Kasi, like for example, bago ka makabuo ng isang colony, di ba 3 months lang? Opo. So, kung yung 400, in another 3 months, magiging 800 yon. Doble. Tama po, tama. Pero binibenta mo yung mga colony. Nagbebenta po kami nung malakas na. Hindi po namin binibenta yung mga ganong 3 months pa lang. Kailangan po mga 1 taon na. Isang taon. So, yun yung Malakas na 3,005. Opo. Ah. Kasi mag-expand po pataas yung 2 layer po yun. Mag-expand po siya pataas. Yun po yung mga pangbenta. Ilang hektarya ba yung Farm. ideal para sa mga 1,000 colonies? Malaki na po yung 1,000. Kasi sa amin po, yung sukat po nung sa farm, nasa 1,980 lang po yun. Bali, nalagay ko po yung 200 colonies dun. Kasi yung makakaratig po na mga lupa, marami rin po siyang puno. Kaya hindi po, kumbaga, hindi lang po siya nagpo-focus dun sa farm. Nakakalayo po siya within 500 meters. Kaya yung mga karating na lupa, nakakapunta po sila dun. So, yung 1 hectare, pwedeng 1,000 colonies. Kaya, Kasi 200 yung 190 of 200. So, i-multiply mo yan by 5. Ayan, pwede yung 1,000 colonies. Opo. Malaking production yon. So, makaka-harvest ka na niyan ng ilan? 200 kilos, mahigit. Doble. A month. Oh. Hindi ka na nga talaga mag-isip pa magsiman. Lalo na pag summer, yung 200 kilos na yun, dadami pa. Kasi summer daw po malakas. opo. Tama. So, mga aabot yun ng 400 kilos. Paano po ba maging reseller ninyo? Bali, yung sa marketing po kasi, yung misis ko na yung nakakaalam. Dapat talaga sumama si Mrs. eh. Pinipilit natin si Mrs. Pero at least po, marami na rin na resellers. Marami na rin, ma'am po. Ayan. So, kontakin lang po kayo sa page nyo, Los Pepes Farm. Opo. Ayan. Ito po ba'y pwede rin daw sa urban area, like sa taas ng bahay? Pwede naman po siya, pero ang una ko po kasing tinatanong pag may nag-inquire sa amin, ano pong meron dun sa lugar nyo, kung may, ano pong puno yung meron dun sa lugar. Kasi yun po yung unang inaalam ko. Kung sabihin niya po na may gantong puno, pwede po kasi, gaya po nung nasabi ko kanina, 500 meters po yung radius niya. Kaya niyan lumipad ng ganun. Kaya lang, mas maganda po kasi kung kumbaga sa tao, isusubo na po natin sa bubuyog yung pagkain nila. Kaya mas maganda. Ilalapit natin sila dun sa may mapuno. Pwede ka rin magtanim ng mga bulaklak. Opo, tama po diba? Kasi mahilig dyan sa mga gumamela. Madali lamang lumago yung gumamela. So, kung marami kang gumamela doon sa 1 hektarya na yan, sapat na yun. Diba? Yes. May mga agency po ba, government agencies na tumutulong sa atin ngayon? Sa ngayon po under ako ng DTI, One Town, One Product sa Cavite. Bali sila po yung tumutulong sa amin ngayon. Tsaka yun nga po, partner ko rin po yung sa Cavite State University kasi adapters po nila ako. Kaya pag halimbawa po na naghanap sila ng honey, yun, na ibebenta po nila, galing po sa amin yun.
Ayan. So, nakaka-attend din po ng mga bazaars, exhibits. Opo, ma-limit po kaming umattend ng mga bazaar, tsaka yung exhibits kung saan-saan. Last year po, nag-Animal Con kami sa SMX, tapos yung World Food Expo noong August last year. This coming July po, meron po ulit, malamang nandun po ulit kami siguro. So, anong expansion plan mo? Future. Balak ba niyong bumili ng 1 hectare para magkaroon tayo ng 1,000 na colony? Or ano bang mga expansion na program natin? Future goals. Bali sa expansion po, subok po kami na mag-expand sa Palawan. Ang kaso iba pong species yung nandun kaya hindi po namin na-push na mabuti kumpara po dito sa Cavite. Iba po yung species na nandito. Tapos hindi naman po namin kailangan bumili ng 1 hektarya kasi marami naman po kami mga kamag-anak na pwedeng mapaglagyan ng mga colonies namin. Kaya ang ginagawa ko po, makikilagay lang po ako ng colonies sa lupa nila. Tulong na po dun sa pananim nila, natulungan rin naman po nila ako kasi may na-harvest po akong honey. Kaya ang kabayaran ko po sa nila, parang bibigyan ko po sila ng honey kung ano yung na-harvest ko. Yun po yung magiging bayad ko dun sa kamag-anak. Share. Opo, ganun po yung ginagawa. Tama yun. Alam mo, yung honey actually helps also the growth of the plant. Yun nga yung tatanong ko po. It helps. May benefits din yung malapit sa... Opo, kasi malaki po yung tulong nung bees sa pollination. Kasi hindi po agad natin makikita agad-agad, pero sa production po ng mga pananim, magdodoble po yung yield nung inaani ng mga bulaklak, yung mga prutas, ganyan. Eto, may question po dito. Pwede daw po bang paghaluin yung stingless at stinger bees? Nako. Mag-aaway ba sila? Pwede po ba yun? Hindi po advisable na paghaluin kasi pwede pong mamatay yung isang colony dun. Pero may bees po na pwedeng pagsamahin sila. Gaya nung halimbawa European bees tsaka yung stingless. Pwede po yan. Or Laiwan tsaka stingless bee. Pwede po. So, hindi lang pala, mga tao, may mga dayuhan dito. Baka simpleng buhay din yung... Territorial din to. Baka yung simpleng buhay lang ng bina yun. simpleng buhay nasa farm pa naman. Sa farm. Sa farm Kaya bakit ka nandito? Hindi ko po alam. Ayan. So, may Taiwan bee, European. Yung European bees po, yun po yung imported na bees mula sa Europe. Na yun po yung tinatawag na mellifera dito sa atin. Mellifera. Yung Chinese bee, wala. Hindi ko po. Wala po yata. Baka nasa West Philippines si parang lalayag. Dapat meron kasi sa farm Baka nag-homeschooling din. Okay, lala muna ulit natin yung mga produkto natin. Ito po yung products namin. Ito po yung honey. Tapos nandito rin po yung pollen. Tapos meron din po tayong honey cider, vinegar, massage oil, yung propolis tincture, tapos yung lip balm, yung mosquito repellent, tsaka propolis ointment. Yung vinegar, saan galing naman yung vinegar? Bali, pinerment ko po siya. Yung honey po, pinerment ko. Tapos ginawa ko pong suka. Nagtanong po ako sa nagagawa ng suka kung paano. Well, actually, babayaan mo lang yan, magpiperment yan Kasi ang sugar talagang nagpiperment. Pero siguro maihalo ka pa para na sa ganun magpiperment kasi siguro gagawin mo 50%, lagyan mo ng tubig. Opo, tama po. And then hayaan mo lang, magpiperment yan, aasim yan. Magkano po ba yun, yung ating cider, honey cider? 120 lang po yung honey cider. May usage pero honey, galing sa honey. Ano po paano po siya gamitin? Ano po pa? Suka. Yung sausawan po siya. Sausawan lang. Akala kasi, di ba ang cider kung sa kutsara? Sausawan ng isaw. Sausawan ng Chicharon. Kasi pag may marang kapag ginagamot yung cider, di ba? Pero yung apple cider. So, ilang percent ng ang honey at ilang percent yung tubig bago mo i-ferment?
Ano po, 20% nung honey, tapos 80% na ng tubig. Ayan. 80. Magpiperment na yan. Tapos, Kasi kung pure honey, hindi magpiperment yan. Why? Sugar is a preservative eh. Pag gano'n na lang kasi, mawiweaken yung sugar, papasok na yung natural bacteria na magpiperment. Paano po ba yung ano natin, paano natin i-define yung puno na? bali yung sa amin po, pag ako po yung nag-harvest, bubuhatin ko lang po siya. Pag yung alam ko yung mabigat na, yun po yung harvestin ko. So, natansya nyo na yan Opo. sa tagal nyo nagaganyan. Ayan, batiin nyo po yung mga gusto nyo batiin na nakikinig sa atin ngayong umaga. Binabati ko nga po pala yung lahat ng mga nanonood dyan sa mga tagaindang, yung mga pamilya ko, mga anak ko, Honey nyo. yung honey ko na nasa harap ko. Tsaka yung lola ko, yung nanay ko, mga kapatid ko, mga kaibigan. Hello. Hello. Ayan, maraming salamat po sa pagbiyahe at pagpunta ngayong umaga. Maraming salamat din po sa pag-imbita. Dapat hindi matamis na umaga po sa inyo. Sweet mornings. Ayan. Sweet morning. Ayan, maraming salamat, Sir Mac. Salamat din po, ma'am, sir. Thank you, Mac. Wag Christ, Mac. Thank you very much. At talagang enlightening, no? Kasi akala ko may mga divider din yan. Ayun pala, paso lang. Paso Eh. lang. Plastic na rin ilagay natin kasi yung paso baka mag-absorb eh. Diba? Mas maganda plastic. Depende. Ano bang mas maganda? Paso. Preferred nyo. Kasi mag-absorb yung paso eh. Clay yun eh. Opo. Mas maganda po yung kahoy talaga sa bahay. Mas maganda ang kahoy. Good talaga. Kasi nakakahinga sila, no? Yung styrofoam, walang hangin na papasok, mainit. Opo, tama po. Tama. Ayan. Maraming salamat. Kahoy, so kailangan maraming tarimang, mga tarimang luma. Ayun, bilhin natin. Talutsina kayo. Ayan. Para yung maninirahan doon, simpleng buhay lang. Simple po. Nakakahoy-kahoy. Kahoy, Ayan. At wait lang, kailangan ko ng spray. Kailangan ko na. Parang ayaw mong maniwala. Ang sinabi ng isang mama. Hindi. Okay. Ito na. Sumayin nyo na naman ang isang ligaw punong-puno ng inspirasyon at mga kaalaman ang pwede ninyong pagkakitaan tulad ng Las Pepas Farm ni Christ Mark Bergonio. Next week, tuloy-tuloy tayo sa pagtuklas, pagpapakilala at pagtulong sa mga nagagalingang produkto. Huwag ka na tumawa. At serbisyong Pinoy, kung saan ang masayang kwentuhan, dala ay aral at mga inspirasyon sa pagkakakitaan at pagpapalakas sa ekonomiya ng sambayanan. Ako pong muli, si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Anak ni Julio at Meluna. Kasi biyernes, ano? Ako naman, si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!